Alright, so magandang araw sa inyong lahat. So, welcome po sa aking YouTube channel. So, ngayon po ay meron tayong pag-uusapan ngayon at i-review na drone. So, para po doon sa mga gustong bumili ng drone o nahihilig bumili ng drone, so panoorin nyo po ang video na ito at nang sa ganoon po ay meron kayong ideya sa pagbili ng drone. So, itong drone na ito ay pag-uusapan natin. Ano ba yung features nito, yung kanyang specs, at magkano ba yung ganitong klase ng drone. Alright. So, kapag bumili kayo ng drone, ay nakaganito ang itsura niya. Nakakahon siya. At syempre, sa loob niya, ay nandito yung kanyang bag. Yan. Ito po yung laman ng kahon na ating binuksan. So, matagal ko na yung nabuksan. So, binalik ko lang para mas maintindihan nyo kung ano ba yung laman ng kahon kapag bumili kayo ng drone. At syempre, sa bag na ito, ay nandito po yung kanyang controller o yung kanyang remote control. Yan po siya. Pilang natin ang antena. Yan. At nandito naman po yung kanyang aircraft, yung kanyang drone. Yan. At ito guys, itong bag na ito ay napakagandang klase po nito. Kasi ito pong bag na ito ay hindi basta-basta napapasok ng tubig. Halimbawa po, nabutan kayo ng ulan, kahit wala itong plastic ay wala pong problema. Kasi hindi po yan mapapasok ng tubig ulan. Pero sa tubig, kapag inilubog natin ito sa tubig, ay hindi ko pa naman nasubukan kung ito ba ay napapasok ng tubig. Siguro, mapapasok din siya. Pero hindi gaano kabilis mapasok ng tubig, no? So, bago siya mapasok, matagal muna. Yan. So, napakatibay nitong bag nito at napakagandang klase talaga. Safe na safe talaga yung inyong drone dito. So, ito yung ating aircraft. So, unfold lang natin. Yan. Ito guys. Okay, ngayon ay di-discuss natin kung ano ba ang meron dito sa drone na ito. Kung ano ba yung mga kayang gawin ito pagdating sa ere. Ngayon ay meron akong ginawang sulat para hindi ko siya malimutan yung mga laman nito. Kasi napakarami niyang mga settings, no? Yung mga kanyang mga features. Okay guys, ito yung ating drone. Ito yung ating remote control. At ito naman yung kanyang battery. Mayroon siyang tatlong spare parts. Meron din mga kasama yung manual, mga propeller at may mga tools. Mga cable. Yan, mga ganun. So, ang gawin natin ay ito pong drone na ito, ang brand po nito ay DJI. At ang model po nito ay Mini 4 Pro. So meron po itong bigat na tumitimbang na 249 grams. Hindi po 2 kilo ha. 249 grams. Yung kanyang bigat kapag kasama itong kanyang battery. Yan. 249 grams kasama po yung kanyang battery. At pagdating naman po sa camera resolution, sa video resolution, mayroon po itong 4K na may 60 FPS
At meron din siyang 2.7K na kopya na meron namang 120 FPS. At meron din siyang 1080p or 1080p megapixel, mga ganun siya. Na meron naman siyang 240 FPS. At pagdating naman sa photo resolution, kapag nagpicture kayo, ay meron siyang kopya na 12 megapixel hanggang 48 megapixel RAW. Okay. At kaya nitong mag-zoom ng 4 na beses or 4 times zoom. Meron din siyang quick shot, master shots, at hyperlapse. Sa gimbal ay kaya niyang mag-rotate, no? Kaya niyang mag-vertical yung kanyang gimbal, itong camera gimbal. Kaya niyang mag-up and down. So, buhayin ko lang itong remote, no, para mas maintindihan nyo. Saka itong drone. Papakita natin kung kaya bang mag-vertical itong camera niya. Up and down. So, wait lang natin. Yan. Okay. Pagmasdan yung mabuti itong camera niya. At i-up natin. Gagamitin natin yung remote. Pagmasdan nyo yung camera. Yan. Nagda-down siya. Kaya kahit lumilipad siya, ay makikita niya yung ilalim. Yan. Tungong-tungo na siya, di ba? So, pataasin naman natin. So, patingalain natin yung kanyang camera. Kung halimbawa ay gusto mong kunan yung kalangitan. Yan, kung nakikita nyo, unti-unting tumitingala yung kanyang camera. So, mabagal lang siya dahil nakaset siya sa slow, no? Pwede mo itong pabilisin. Palitan nyo lamang ng settings. So, may mga settings yan kung gaano gusto ninyo kabilis gumalaw yung kanyang camera gimbal. Ayan guys, so nakatingala na siya. Yun, wala na. Hanggang doon lang. Patayin muna natin. Okay, nasa na tayo. So, sa ratio nito, yung kanyang kopya o yung ratio ng kanyang video ay kaya niyang kumuha ng mga pang reels, no? Yung mga pang video reels. Yung nakaganito ang camera niya. Yan, yung mga mahilig mag-upload ng mga reels. So, ganito yung camera niya. Yung mga naka-full yung video sa mga cellphone. Kapag pang YouTube, ay ito po ay naka-landscape. Nakaganyan naman yung posisyon ng kanyang camera. Yan. Yun po ang dalawang ratio ng kanyang pwedeng makopya na video. At meron din naman po itong maximum flight time na 36 minutes hanggang 45 minutes sa ere. Kapag nagre-record po kayo, ay umaabot po ito ng 36 minutes sa ere. At kung hindi naman po kayo gumagamit ng record, ay umaabot po siya ng 45 minutes. Okay. So, meron po itong max flight distance na 18 to 20 kilometer, no? So, napakalayo po ng 20 kilometer. Dahil yung po mga ganong kalayo ay parang nakaliban na tayo ng isang bayan. So, ganun po yung kaya nitong liparin
o yung layo ng drone na ito. Sa wind speed resistance, kahit malakas yung hangin ay kaya niyang lumipad sa bilis na 10.7 max speed, no? So kahit malakas yung hangin niya ay kaya ng labanan at kaya niyang makalipad ng ganong kabilis. At syempre sa wind resistant naman ay umaabot ito ng 20 hanggang 22 parang FPS, yung mga ganon. Okay, kaya niyang labanan yung malalakas na hangin. Huwag lamang yung bagyo, no? Sobrang masyadong malakas naman yun. Yung makikita natin na yung hangin ay hindi na makalakasan. So kaya po i-handle itong drone na ito at hindi po ito kayang tangayin ng basta-basta ng malakas na hangin. At sa internal storage po ay meron lang po itong 2 GB. So maliit lamang po yung kanyang internal storage. So kailangan nyo po talaga itong bilhan ng memory card dahil mababa yung kanyang storage. So kaya naman po niyang i-handle yung mga 258 na memory card hanggang 1 terabyte. Okay. At meron po itong 3 mode ng settings tulad ng cinematic mode, standard mode or normal mode at sports mode. So ano ba yung cinematic mode? So ito po yung cinematic mode. Ito po yung mabagal yung kanyang lipad. At kapag naka normal mode ay medyo mabilis po yung kanyang lipad nito. At meron din siyang sports mode na mas mabilis yung kanyang lipad. So gaano ba ito kabilis itong drone na ito? So kapag naka cinematic mode po yung set nito sa ating settings ay kaya niya pong lumipad sa bilis na 10 to 12 kilometer per hour. At kapag naka normal mode ay kaya niya pong lumipad sa bilis na 20 to 22 kilometer per hour. At kapag naka sports mode po ito ay kaya niya pong lumipad sa bilis na 34 to 36 kilometer per hour. So pero nakadepende pa rin po yan sa lagay ng panahon o sa sitwasyon ng panahon. Kung medyo malakas po ang hangin ay medyo nakukontra itong drone ay medyo bumabagal siya. Kasi nilalabanan niya yung puwersa o yung impact ng hangin. Kaya medyo hindi rin nasusunod yung mga ganitong speed. Puwera na lang kung napakatahimik ng lugar at walang kahangin-hangin. So kaya niyang ma-hit yung mga ganitong speed. At syempre meron po itong sensor. Yan, dito naman tayo sa mga sensor, sa mga safety. So ang sensor po, meron dito sa unahan 2. Sensor po yan. At meron din dito sa likod 2. Sakop na po ang itaas niyan. At pagdating sa ilalim, mayroon din pong 2 sensor. Yan. Sensor sa unahan, sensor sa hulihan, sensor sa ilalim, sensor sa taas. Yun po ang mayroon itong Mini 4 Pro. Saan ba ginagamit itong sensor? Ang sensor po ay may 3 settings po ito. Pwede nyo pong patayin yung sensor at pwede nyo naman pong buhayin. Ito pong sensor na ito ay ang purpose po nito kapag lumilipad itong drone at merong babanggaan, anumang bagay, poste man yan o bahay man o punong kahoy. So ito po ay magbe-brake. Hindi po siya tatama o hindi siya babangga sa anumang naka-obstacle sa kanya o yung nakaharang sa kanya. Kusa po siyang magbe-brake o titigil pagbuhay po ang sensor. At kapag patay po ang kanyang sensor, kapag pinatay natin yan, so wala pong pakialam itong drone na ito. Kahit po merong tatamaan yan, ay dire-diretso po yan. Talagang babangga po yan. At yun po ay pwede natin
ikasira ng ating drone. Dahil yung sensor niya ay naka-off o nakapatay. Kaya wala siyang safety. So may isa pang sensor yung naka-brake. Yun ang sinabi ko kanina. Kapag lumilipad at may tatamaan, magbe-brake siya, hindi siya tutuloy. At yung isa pang settings ng sensor, yung bypass. Kapag bypass naman, ang ginamit ninyo sa sensor, ito po, pag pinalipad ninyo, kahit may tatamaan yan, tuloy-tuloy pa rin po yan. Pero, iiwas po ito drone. Ganito po yan, halimbawa, ganito yung poste o puno. Pag naka-bypass ang sensor settings niya, so hahanap po ito ng malinis na daan. Kung dito po may daan, iiwas po yan at saka po lalampasan yung puno. Kung dito malinis sa taas, tataas po yan at doon po siya dadaan. Ito po ay hahanap ng malinis na daan at kapag na-detect ng sensor na malinis yung dadaanan, doon po siya pipilit lumusot. Yun po ang tatlong settings ng sensor. At mayroon din po itong flashlight. Nasaan bang flashlight nito? Ito po. Ito po ay flashlight. Ginagamit po ito kapag gabi. So actually ay bawal po paliparan itong drone sa gabi, no? Pero meron po siyang ganito na flashlight na pwedeng gamitin kapag gabi. Para nasa ganoon ay makita nyo itong drone sa ere kung nasaan na siya dahil nakailaw itong ilalim. At kapag lumanding siya ay kita rin niya yung kanyang lalandingan. Dahil kapag walang ilaw, hindi mabasa ng sensor yung kanyang tatamaan. Kaya dapat buhay yung ilaw nito para hindi siya tumama doon sa mga obstacle. At meron din po itong active track. So, pwede po itong mag-focus sa isang subject. Halimbawa, meron kayong subject na gustong kuhanan lang. Halimbawa, sasakyan na umaandar. So, kaya po niyang mag-focus lang doon. Hindi na siya kukuha ng record sa iba. Dahil naka-subject project ito, nakasit sa ganun, ay doon lang po siya nakatutok. At meron din po itong GPS. So makikita po natin kung nasaan na po o saan dumaan yung ating drone at kung nasaan lugar na. At meron din siyang home point kung saan siya lumipad, umangat, at kapag pinabalik mo, nagkaroon ng problema, bumalik siya, ay doon po siya babalik. Meron din po siyang RTH. So, ito po ay kusang bumabalik kapag nagkaroon ng problema sa ere o nalobat yung inyong remote control o nawala na kayo ng signal ng mga ganon. So, kahit hindi nyo po makita sa monitor kung nasaan na itong drone, ito po ay kusang babalik kung saan siya nagmula o umangat. Alright. So, yun po yung kanyang mga settings, yung mga nilalaman, ilan sa mga nilalaman ng drone na ito. Dahil kung i-discuss natin lahat, yung mga settings nito, mga nilalaman nito, matatagalan po tayo. So napakarami pong settings ito. Bali, doon lang po tayo sa mga basic na mga ginagamit pagdating sa pagpapalipad ng drone na ito. At idagdag ko lang, no? So may blinker lights po ito. Buhay natin. Yan guys. Meron siyang blinker lights. So kitang-kita po sa gabi yan. Para siyang eroplano. Yan. Okay. At pagdating naman, dito naman tayo, no? Pagdating naman sa package, no? Magkano ba yung mga ganitong klase ng drone? Okay. Meron po itong tatlong package. Una po ay meron siyang standard package. Pangalawa po ay meron siyang Flymore combo package.
At pangatlo po ay meron siyang Flymore Combo Plus package. No, hindi Plus. Flymore Combo Plus na package. Okay. Unahin natin ang standard package. Kapag bumili po kayo ng ganitong klase ng drone na standard package po yung inyong binili, ay meron kayong drone at isang battery lang. Saka isang remote na hindi ganito. Ang remote niya ay ganitong klase. Kailangan pa ng cellphone para magamit ninyo at magkaroon kayo ng monitor. So magkano ba yung ganito na package? Ang halaga po niya ay maabot po ng 45,573 pesos. So yan po yan po yung pinaka-latest na presyo ngayon dahil tinignan ko muna kanina at inilista ko kung magkano na yung mga ganitong drone pagdating sa tatlong package. Okay. At pagdating po naman sa kapag binili nyo ay pangalawang package na mayroong Flymore Combo, ay makakabili po kayo ng ganitong drone, isang battery at isang remote na ganito naman siya. Yung remote niya, may screen. So magkano naman yung ganoong halaga? Magkano naman yung ganong package? So nagkakahalaga po siya ng 55,759 pesos. Yun po ang presyo ng Flymore Combo Package. Okay. At tumitilawak yung mga alaga namin doon sa kalapit, no? Mga panabong yata yun. Mga manok ng mga kapitbahay ko. So, meron tayong Flymore Combo Plus kapag yun ang binili mo. Tulad dito, Flymore Combo na Plus na po yung aking binili. So, nagkakahalaga po ito ng 61,380. Pero ngayon po, nakita ko dun sa binilang ko nito ay tumaas po yung kanyang presyo. Ngayon po ay 67,580 na. So, bakit siya tumaas? Imbis na sa pababa. Siguro po ay dahil sa in demand yung mga ganitong drone, kaya tumaas po ang presyo nitong drone na ito. Maswerte pa rin ako dahil nakuha ko ito kauna-unahan. Dati siyang 65,000, naka-discount ako. Nakuha ko lang siya ng 61,380. Yun lang po ang ating i-discuss dito sa ating drone dahil napakarami pang settings ito na pwede nating sabihin. Kaya lang, doon na lang tayo sa mga basic. O nga pala, bago ko makalimutan, yung Flymore Combo Plus ay meron na siyang kasamang tatlong battery. Yung Flymore Combo Plus. Pero kung standard, wala siyang ganito, walang charger hub. At yung Flymore Combo, wala rin siyang charging hub. At wala rin siyang pre na battery. Okay. So, pero merong mga kasama yan ng mga propeller at kung ano-ano pa. Yung mga manual. Yan. At wala rin siyang bag pala. Yung mga standard saka yung Flymore Combo. Wala siyang bag. So, bali sa Flymore Combo Plus lang siya kompleto. So, meron na rin siyang kasamang SD card. Sa standard ay wala siyang kasama. Pero sa Flymore Combo, meron na siyang kasama na SD card at sa Flymore Combo Plus ay may kasama na siyang SD card. Okay. So, depende pa rin sa mga ibang store. Yung mga presyo nito ay nagkakaiba pa rin. So, hindi siya pare-parehas. Binili ko ito ay sa store mismo ng Altitude Digital. Ito. Doon ko talaga pinuntahan yan. Ayaw ko mag-order sa Lazada at saka sa Shopee. Dahil mahirap na. Mas gusto ko yung nakikita ko siya ng personal para alam ko kung anong pwedeng gawin at alam ko kung drone talaga yung aking binili. Okay.
So maraming salamat sa inyong panonood at sa mga susunod ay marami pa akong i-discuss na mga tungkol dito sa drone na ito. So pwede kayo mag-comment kung ano yung inyong mga katanungan tungkol sa mga drone at atin pong sasagutin yan sa pamamagitan ng ating video. Okay, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.